na ito, kailangan natin mag-cool-cool lang. Lalo na doon sa isa pang nakita nating ebidensya. Ay nako, may excite kayo, grabe. Pero kasi, lahat ng bagay ay dinadaan sa tamang panahon. Pero kukwento ko sa inyo. Okay? Kukwento ko sa inyo. Mga kababayan, bago yung pulburon ni Kuting, ano bang title natin? Pulburon lang. So, di ba, tuloy-tuloy ang rally, mga prayer rally and everything. So, napag-alaman natin na iniipit ni Lisa Tanas ng gobyerno ni Kuting na huwag bigyan ng permit ang mga magrarally. Imagine niyo, nakalagay yan sa ating konstitusyon. Nasa Bill of Rights yan. Karapatan ng peaceful assembly. Pero, mga kababayan, ay pinipigilan ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas na huwag bigyan ng permit ang mga susunod na rally ng Hakbang ng Maisog at yung iba pang mga rally. Kasi in the past, dun sa Liwasang Bonifacio, open yun, hindi na kailangan ng rally ng permit, pero makipag-coordinate lang sa ating mga bruskong-bruskong mga kapulisan para mapanatili ang peaceful environment. Alright? So, yan ang kailangan yung malaman na takot na takot si Kuting at si Lisa Ahas na mag-assemble kayo peacefully. Kasi yung ibang mga religious groups now ay nagpapahiwatig na sila ay maging kaisa natin na mag-speak up. So ngayon, inaatasan ni Lisa Tanas ng gobyernong ito sa ang sulok man sa Pilipinas, especially, di ba, naalala nyo yung Hakbang ng Maisog, ay from Davao, tapos pupunta sa North, iikot. Remember that? Iikot talaga ito, iikot. So ngayon, yung mga darating na rally ng April, nagsisimula ng humingi tayo ng permit para legal ang ating pag-assemble dun sa lugar na yan, kung saan mang lugar niya mapili. So ngayon, napag-alaman natin, mga kababayan, na in-instruction na ng Malacanang na punong-puno ng ahas na huwag bigyan ng permit ang kahit anong rally na mag-criticize dito sa Jutang Ginemes na gobyernong Itech. Ako nga, di ba? Ako lang, alam nyo, kung ako lang talaga pagpipiliin, ilalabas ko na yung pulboronic evidence. Okay? Kaya naman natataranta sila. So may mga nakausap tayong mga grabe, sobrang reliable. Not only that, I saw the evidence. I may say now, I saw the evidence. Kuting, kaya ba kayo nagsapa ka, nagbatuhan? Dahil hindi nyo na nakakayanan ang pressure ng aming boses. Mga kababayan, sabi ko nga dun sa kausap ko kanina na may hawak na, my God, you cannot believe it. The pulboronic issue is real. Grabe, you cannot believe it, darling. Pero, sabi ko nga doon, kung napagtiisan ko since August of 2022 na nilabanan ang Jutang Ginining Kuting na gobyerno, then, ilang buwan na lang ba? Kung anong gusto nila, nang may hawak nitong pulboronic na ito, evidence, maluloka kayo. Lahat ang sinabi ni Pangulong Duterte doon sa Maisog Rally na sinasabi niyang meron siyang hawak na ebidensya, may nakita siyang ebidensya, nakita ko na. Kuting, ang kapal ng mukha mo. Kung ako sa'yo, bago ka karayin, ay nako, lumisan ka na kung ayaw mo mapahiya sa taong bayan. Dahil the moment na inilabas itong ebidensya laban sa'yo, ang kapal ng mukha mo na mananatili ka pa sa pwesto. And now, dun sa mga in-expose ko sa inyo since 2022, alam ko naman, you know that already. Pero nadagdagan yung ebidensyang nakita natin. Na itong si Marcos Jr. ay talagang bangag na bangag at hanggang ngayon ay patuloy ang kanyang sesyon.
'Di ba? Baka mababadaan kayo sa BGC. O, 'di ba diyan nakatira si Sandro, yung kanyang Junakis. O, baka mapadaan kayo diyan at makita niyo yung kanilang mga sesyon-sesyon. Dahil diyan din nagsisesyon si Kuting. Dati pa. But now, syempre mas masarap sa Malacanang, 'di ba? So, mga kababayan, stay cool. I will try to stay cool. So, dun sa mga ginigipit, kayo dyan, Pastor Kiboloy, Arnie Teves, na ngayon lumalaban ka dyan sa iyong asylum, dyan sa Timor-Leste, General Macanas, okay, the General's View, lahat ng ginigipit, Attorney Vic, Rodriguez, wala naman kasi Attorney Glenn Chong, na mamaya makakapiling natin, lahat ng mga ginigipit kayo, mga OFW, konting kembot na lang tayo. Yes, 100% malinaw pa sa sikat ng araw ang polboronic evidence. General Bantag, konting kembot na lang yan. Imagine ninyo, talagang dapat nawakasan ito. Si polboronic Kuting. Nakakahiya sa buong mundo maliban sa isyu nila sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Imagine nyo, only in the Philippines na meron tayong polboronic bangag na presidente na addictus benedictus sa pinagbabawal na pulburon. Kaya naman, no wonder ang PIDEA chief na si Lazo ay pinagtatanggal ang mga matitino. At gusto niyang alagaan yung mga sangkot sa pulburon. Imbes na hulihin ang mga pulboronic manufacturer, katulad ni Sayarot, kaya pala pinakawala ni Kuting. Di ba? You know that already. Ni Kuting at ni Lisa, nilagyan pa ng PSG, si Sayarot, kasi nga kasabwat nila. And you will see the evidence in due time, in right time, mga palangga. Kaya pala si Lazo, not si Lazo, si PNP Chief Anacorda, ganun sila. Kaya palang inupo ni Kuting talaga, magtataka, ang mga inupo niya, mga bangag. Confirmed na si Kuting ay isang bangag. Hindi ka na makakatakas, bakla. Kuting, kahit magbatuhan kayo, kahit magsakalan kayo ni Lisa Smugs, hindi ka na makakatakas. Huwag kayong pakakampante mga jutang ginina ninyo. Grabe, ang kapal ng mukha. Ayaw nyo pang umalis. Nagmamadali silang ubusin nila yung pera. At kahit ubusin nyo yung pera, babawiin namin. Papasukan namin sa inyo yung pera. Ipapaluwa namin, dudukutin namin yung pera sa tiyan ni Lisa. Yan, dudukutin namin ang pera sa utak ninyo. Wala, hindi obra ang impeachment. Dahil kasabot nila ang Congress. So, ang pinakamaganda, boses nyo. Wala nang impeachment. Just your voice. Be there. Pag sinjowing na natin ang mga ebidensya, you have to be present. Okay? Dapat nandoon kayo, huwag kayong mawala. So you decide, gusto nyo ipagpatuloy na may bangag kayong presidente na patuloy na kumakamkam ng inyong pera at patuloy na kumikitil ng inyong kinabukasan ng buhay ng mga what? Not only the people from the government na inaatake sa puso dahil tinatanggalan ng trabaho, inilalayo kayo sa inyong mga pamilya, mga policemen, mga military, or mga sundalo. Imagine nyo ganito, kaya po kayo pala ginaganyan dahil talaga namang pulboronic o bangag na bangag ang inyong presidente. And it's your duty para protektahan ninyo ang inyong Pilipinas, ang inyong flag. Grabe, maloka kayo. Oh my God, I can't freaking believe it. Na alam mo, dapat nung 2012 ba nakulong na si Kuting Dapat 2012 pa lang, nung siya ay senador, ay talagang dapat naparusahan niya na ang pagiging polboronic niya at kasabwat sa mga manufacturing of polboron. So yun na nga. Nako, excited kayo lahat. Basta confirmed. The polboron na sinabi ni Pangulong Duterte, confirmed. Confirmed. Hindi makakatakas si Kuting. Hindi magsisinungaling ang ebidensya. Mga mata ninyo. Kailangan lang nang i-open ang inyong mga mata at ang inyong mga tenga. At pag ready na ang lahat,
then we can celebrate. Right? Kaya huwag kayong mag-alala. Alam ko, galit na kayong lahat. Gigil na kayo. Gusto nyo nang matapos na ang paghihirap ninyo. At ngayon, nakita nyo naman, nagbukulan na sila. Wala sila sa ayos. Hindi po sila magjojombagan. Hindi sila magbabatuhan o maglalaglagan sila sa hagdanan sa dala ng kanilang kalasingan, kabangagan. At wala sila sa ayos. Hindi ganyan ang matino. How come na makapag-lead sila ng bansa kung sila ay laging bangag at nagbubugbugan, nagjujumbagan at nagbabatuhan? We don't need them. We need someone na talagang mag-lead sa ating bansa at hindi tatanggalin yung mga police officers, mga major general, mga generals, AFP, military and everything, na hindi sila tinatanggal dahil gumagawa sila ng tama. Hindi dapat ganun. Kaya yung mga kongresistang nagkikis-as dyan, kay Kuting, o baka naman bukas makalawa, kay Inday na kayo. Kaya kung ako sa'yo, Day, markahan mo lahat ng mga to. Yung mga traidor, may nakikisabot kay Romualdez at kay Marcos Jr. na adictus benedictus na pulboronic, markahan mo na lahat yan. Dahil kasi, Day, pag dumating ang panahon, at yan, yung mga nakikis-as sa'yo, at paboran mo siya, lilipulin namin lahat yan. Makakatikim sa amin. But I know you're smarter than the pulboronic, so markahan nyo na lahat yan. Babaliktad kayong lahat. Tanginan nyo. Kayo, Congress, mamarkahan namin kayo. Pag nakita ninyo, alam naman nila yan. Alam nila. Pero ang masasabi ko sa inyo, konting kembot na lang. At ilalabas na ang pulboronic. Okay? Ang pulboron. Imagine nyo? Kaya ang hirap na huwag na kayo magtitiwala sa pamilyang ito. Kahit sino sa mga anak nila. Wala na kayong pagtitiwalaan na mga mambubudol na Araneta, Marcos, Romualdez. Ba? Kailangan yung kumilos dahil, mga kababayan, itong Jutang Ginemes na People's Initiative na ito, yan ang magiging sandata nila para isuppress tayong lahat. So you have to get up. Oy, Pangulong Duterte, happy birthday sa imo. Happy birthday na si Pangulong Duterte, March 28. Nag-celebrate sa Davao. So, yeah, you have to get up na. Kaya itong mga kongresista na ito, kakapal na mukha nyo. Alam niyo, pulboronic, porket nakikinabang kayo, binibigyan kayo ni tambaluslos ng pera ng bayan. Nakapal na mukha ninyo. Sana ginodjornog na yung mga kaluluwa nyo sa Jim Pierno. O kaya dun sa literal na jornog. But ganun pa man, the pulburon video is what? Coming soon. Magpalitsyon na kayo. Ayan, nalalapit na ang panahon. Kaya naman sila Liza Satanas at si Kuting ay walang habas. Kaya I challenge, pag nagkaroon ng transition, kung sino man ang maupo sa Department of Justice, ito lang ang gusto kong kabayaran. Ito lang, for sure naririnig niyo ako. Pag nagkaroon ng transition, wala akong interes magkapwesto sa gobyerno, kung si Sara man, o malay mo, ako pala, charing. Kung sino man, wala po akong interes na pumwesto sa gobyerno. The only kabayaran na dapat niyong isukli sa taong bayan, panagutin si Liza Araneta Marcos, ipaluwa sa kanya ang lahat ng ninakaw niya, lahat ng pinanalunan nila ni Robles sa loto, bawiin niyo lahat. Yan ang kondisyon ng taong bayan, isoli sa kaba ng bayan at ibitin pati warik. At kung pwede lang, isabatas nyo na ang gorgor para gorgorin ang mga Jutang Ginemes at retroactive dapat ang batas. Di ba? Talo ko pa diktador, di ba? Retroactive. At least 3 years retroactive. Pag pinasa ngayon ng gorgor o at least yung 3 years na nagkasala, kasama. Ano ba I mean? Ipaluwa lahat. Kulang ang kulong kay Liza Satanas. Sabi ko nga sa inyo, buhay yan, kahit 1 trilyon ang buhay yan, kulang ng kabayaran. Pati si Kuting, kulang ang kabayaran mo, bangag. Ha? Kulang na kulang ang mga buhay ninyo, mga hinayupak kayo sa bawat
araw, bawat minutong paglulustay nyo ng pera ng bayan, pagdanakaw ninyo, pagpapanalo nyo sa loto, pagiging polboro ninyo, ang sarap ng buhay nyo sa Malacanang, party here, party there, pa-concert-concert kang hayop kakuting. Di ba? Polboroni ka na, nakakuha mo paglulukoy ng mga tao. Kaya bangag na bangag ka doon kay Ferguson, ngiwi kang hiyo di puta ka. Kasi sunog na sunog ka. At abangan mo ang ebidensyang hinayupak ka. Alam mo yan. Huwag kang sinungaling, impaktito ka. Impakto. Anyway, mga kababayan. Basta, ano na lang, kulang tayo. Konting kembot na lang. Makikita nyo na ang mga ebidensyang parating. This is your fair lady. Thank you po. From the bottom of my heart. Thank you.